Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron na naman tayong isang reaction video dito sa panayam sa Manibela. Binatikos ang pasya ni PBBM na ituloy pa rin ang PUBMP sa kabila ng reso. At ito ay binatikos sa Transport Group Manibela na payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy pa rin ang PUB Modernization Program sa kabila ng panawagan ng Senado. Ayon sa grupo, hindi alam ng Pangulo ang totoong datos ng masakit para sa kanila na tawagin minority lamang, kaya hindi na pakikinggan ang kanilang apela. Alright, another part of dude. Please do watch dito sa UNTV. And don't forget to subscribe, Rob. Magandang hapon po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ngayon. Opo. Ginoong Valbuena, ano po ang inyong reaksyon sa naging pahayag ng Pangulo na hindi niya suportado ang resolusyon ng Senado ukol sa suspension po ng PUV Modernization Program? Alam niyo po, mariin nating kinukondina yung pahayag ng ating Pangulo kanina. Ang masakit doon, ang masaklap doon ay hindi niya alam yung totoong datos na sinasabi niyang 80% na nag-consolidate. Application pa lamang po ito dahil po natakot yung ating mga kasamahan, yung ating mga kasamang drivers at operators. At yung sinasabi niyang minority, hindi na po ba niya pakikinggan ito? Masakit po sa atin na binabaliwala ang mga maliliit na per at operator ng ating Pangulo, Ma'am Monica. Kaya kami bukas may magsasagawa din kami ng press con upang kundinahin itong pagtanggi niya doon sa resolusyon ng ating mga senador. Buong Senado na po ang nagsasalita nang sinasabi hindi naman po pinatitigil yung PUBMP o hindi naman po ibinabasura yung PUBMP, kundi pag-aralan po muna habang pinag-aaralan itong mga kakulangan at kapalpakan sa PUBMP. Marapat lamang po itong suspendihin pansamantala. Hindi naman po sinasabing ibasura. Opo. Ginoong Valbuena, please correct me if I'm wrong, pero tama po bang sabihin na hindi po kayo tumatanggi sa PUV Modernization Program pero doon lamang po sa sistema ng consolidation? Tama po ba? Tama po kayo. Paulit-ulit po nating sinasabi yan, Ma'am Monica. Kami po ay nakapag-modernize na ng aming mga unit. At marami dito sa amin ay mga single operators at hindi kami pumasok sa consolidation na nagtagumpay naman po kami. Bakit hindi po nila kami payagan at gawin na lamang optional yung consolidation? Total, hindi naman po kayang ponduhan pa ng gobyerno natin na ma-phase out o palitan lahat itong mga jeepney na to na gusto nilang gawin na puro China bases na ang ipapalit po sa atin, Ma'am Monica. Wala nga pong pondo para dito sa pag-aaral ng route rationalization. Minamadali nila kami na wag nang makabiyahe. Minamadali nila kaming tanggalan na ng hanap buhay. Minamadali na nila kaming patayin sa gutom ang aming mga pamilya at hindi na makapag-aral itong aming mga anak, Ma'am Monica. Napakasakit na ang ating Pangulo pa mismo na dapat balansehin niya na sige, ipagpatuloy natin yung mga nagsimula na at itong mga nag-o-oppose na minority na sinasabi niya na tinatapak-tapakan lang niya sa pananalita niya na dapat po sana ay mapakinggan din. O ano bang gusto nyo, mga anak ko? Kung gusto nyo ba talagang makapag-modernize itong option na na sinasabi nyo, total, konti na rin lang naman kayo. Sige, pagbibigyan ko na kayo. Ang nagiging nangyayari po ngayon, Ma'am Monica, igup ito ng mga nasa ahensya na siyang nagtutulak dito sa Pangulo upang gipitin yung mga super at operators. Opo. Nabanggit niyo, sir, na parang kaunti na lang kumpara doon sa mga sumunod at nag-consolidate yung umaapela sa Pangulo. Ballpark figure, sir, mga ilan po miyembro pa sa ngayon mula sa inyo ang hindi consolidated at maaapektuhan kung sakaling mapush nga po itong plano ng pamahalaan? Alam niyo po, nasa 300,000 ang public utility jeepneys. At ang sinasabi nila, 154,000 dito ang nakapag-consolidate na. Mali-mali po kasing datos ang ibinibigay sa ating Pangulo.
At doon sa sulat po ng ating ang ahensya ng DOTR, sinasabi nilang halos nasa 50% pa lamang ang nako-consolidate. Mali po yung 83%. Hindi naman po nila maipakita yung papel, kundi bukang bibig lamang po nila yung 83%. Na sinasabi nila sa ating Pangulo, kaya naniniwala naman ang ating Pangulo, binubulag nila ang ating Pangulo dito sa mga datos na ibinibigay nila. Sinasabi ng ating Pangulo kanina, 7 beses nang na-postpone itong modernization program na to. Ibig sabihin lamang po sa 7 beses po na to talaga pong may problema. Bakit po ba tayo nagmamadali? Ano po ba ang hinahabol natin dito? Yung po bang maisaayos o yung lamang mapalitan yung ating mga jeepney na ang ipapalit ay mas karag-karag pa na basura na po sa China sa atin itatambak at ibebenta po sa atin ng napakamahal? Sa punto po ito, bukod doon sa press conference po na nabanggit nyo kanina, ano pa po yung mga susunod ninyong magiging hakbang kasunod ng pahayag ng Pangulo na ito? Mananawagan pa rin tayo sa ating Pangulo na magkakaroon tayo ng protesta o pang ipanawagan sa ating Pangulo na yung suspension ng Senado, yung Senate Resolution 1096 ay maipatupad dito po sa mga hindi nag-consolidate, ay hindi pumasok sa kooperatiba para po makabiyahe pa po kami. Opo. At bago po kayo pakawalan, Mr. Valbuena, baka mayroon po kayong mensaheng gustong iparating sa inyong mga miyembro at pati na rin po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Sa ating pong mga kasamahan, sa ating pong mga kamanibela, umaasa ako na tayo po ay magsasama-sama pa rin. Despite dito sa pahayag ng Pangulo na minamaliit talaga ang mga Pilipino, kung minority ka, kung maliit ka, tatapak-tapakan na lang tayo ng ganon. Sana magkaisa pa rin po tayo sa ating mga mahal na mananakay. Lumalaban po kami hindi lamang para sa aming hanap buhay, kundi po para sa inyo rin na hindi po kayo mahirapan sa biyahe at hindi po kayo mamahalan ng pamasahe. Maraming salamat. What the fuck? Maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Mark Valbuena, ang chairperson po ng Grupo Manibela. Alright guys, ayan, napakinggan po natin at napanood dito sa ating UNTV. Binatikos ng Transportation Group Manibela, pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ituloy pa rin ang PUV Modernization Program sa kabila ng panawagan ng Senado. Kawawa na may mga drivers ng jeepney at mga kanilang pamilya. Alright, maraming salamat guys sa inyong lahat and peace out. Alright, thank you.